Ang pelikula ay nagsisimula sa isang mundo na sinakop ng mga zombie, kung saan ang nakamamatay na zombie virus ay kumakalat na sa matagal na mahabang taon. Ang magkapatid na ito ay nagawang mabuhay sa loob ng isang nag-iisang mansyon, na nagpapakita ng tibay at lakas ng kaligtasan na hindi lahat ay mayroon. Dahil ang mga panganib na kanilang hinaharap ay mas malala pa kaysa sa ating imahinasyon. Hindi pa katagal, may tao na dumating sa mansyon na ka-pick up na sasakyan. At ang batang lalaki na si Jim ay lumabas na may hawak na parang laro ang baril. Direktang tinanong siya ng lalaki kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ngunit nanatiling tahimik si Jim at walang ibinigay na sagot. At nang gabing iyon, isinara ni Jim at ng kanyang maliit na kapatid na babae ang bawat pinto at bintana habang ang mga batang mukhang zombie ay nakatayo sa labas, handang pumasok. Pero kahit paano, lumipas ang gabi. At kinaumagahan, sinuri ni Jim ang mga bala sa magazine ng kanyang baril, na nagpapakita na hindi ito laruan habang ang magkapatid ay muling lumabas para maglaro, hanggang sa bumalik ang parehong pick-up truck. Sa pagkakataong ito, mas mabagsik ang tono ng magkasintahan, muli nilang hinihingi na malaman kung nasaan ang mga magulang, at nagsinungaling si Jim na pumunta ang mga ito sa bayan para sa mga supply. Pero hindi madaling lokohin ang dalawang matanda. Habang itinuro ng nakangiting babae na ilang oras ang layo ng bayan at iginiit na mananatili sila rito upang protektahan ang mga bata hanggang sa bumalik ang mga magulang. At nang makita nila ang isang mansyon na puno ng pagkain at may gumaganang refrigerator, mabilis silang nagpasya na manatili kasama si Jack, ang lalaking nagtago ng kanilang truck na parang natatakot na may sumusunod sa kanila. At sa katahimikan ng gabi, lihim na narinig ni Jim ang kanilang pag-uusap. Napagtanto niyang masyado nilang nagugustuhan ang lugar na ito, kaya dinala niya ang kanyang kapatid sa safe room. Gaya ng dati, isang survival habit na nagpapanatili sa kanila na buhay. At pagsapit ng umaga, kumilos si Jack na parang kanya na ang bahay, gumagawa ng almusal ng maaga, habang ang kalmadong si Jim ay bumulong bago mo pa mapansin. At sabi niya mawawala din sila bago mo pa mapansin. At nang dumating muli ang gabi, kakaibang nagtanong si Jim kung dumating na ba ang oras, na palihim na tinanong kung oras na ba. At ang kanyang tapat na aso ay inamoy siya, pagkatapos ay tumango na parang kinumpirma ito. Kaya binuhat ni Jim ang kanyang kapatid sa kanyang mga bisig at nilagay siya sa loob ng secure room. Habang sa ibaba, ang magkasintahan ay walang kamalay-malay sa paparating na panganib hanggang sa umalis ang babae papunta sa banyo at nakita ang mga zombie na nakayuko sa labas ng bintana. Mabilis niyang pinatay ang ilaw. Iniisip na maitatago siya ng dilim. Pero biglang bumukas ang pinto sa likod na naging dahilan upang maghinala si Jack habang inilabas niya ang kanyang baril at natigilan sa takot nang makita ang dugo ang katawan ng kanyang kasintahan na wala ng buhay sa sahig. At pagkatapos nito, nawala na sa kwento ang magkasintahan magpakailanman, habang si Jim at ang kanyang kapatid ay kumilos na parang walang nangyari. At kinabukasan, muli silang naglalaro sa labas. Samantala, isang lalaking mahaba ang buhok ang naglalakad sa nagielong gubat, sinusundan ang mga bitag sa niebe hanggang sa makarating siya sa mansyon kung saan biglang mailumitaw na maliit na babae sa harap niya. Nakatuon na ang baril ni Jim sa kanya. At sa pagtatanong, nalaman na ang pangalan niya ay Dan, isang Special Forces soldier na naghahanap sa hilaga para sa kanyang nawawalang asawa, na ikinagulat ni Jim dahil mukhang iba ang lalaking ito dahil hindi humingi si Dan ng pagkain o gamot, kundi ang baril lamang niya pabalik. Pagkatapos ay gumawa si Jim ng kasunduan na kung si Dan ay tutulong at muling paandarin ang kuryente sa mansyon, ibabalik niya ang baril. At nang tanungin ni Dan kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi nagsinungaling si Jim habang sinabi niyang ang kanyang ama ay isang scientist na matagal nang nawawala at ang kanyang ina ay isang operative ng intelligence agency na umalis sa isang misyon ilang araw lang ang nakalipas at inaasahang babalik agad. At habang patuloy na nakatingin si Dan sa tumatakbong makina, parang bumalik sa kanya ang mga alaala. At nagulat siya nang malaman na ang buong mansyon ay pinapagana pala ng kuryenteng galing sa treadmill. Nang biglang sa labas ng bintana ay mailumitaw na zombie na dahan-dahang gumagalaw. At walang pag-aalinlangan, kumuha si Dan ng bakal na baras, tumakbo palabas at pinatay ito. Pero nang bumalik siya na puno ng dugo, galit na sumigaw si Jim at tinanong kung bakit niya ito pinatay. Dahil lahat ng salamin ay bulletproof, at kahit gaano karaming zombie ang dumating, hindi sila kailanman makakapasok.
At kahit napagalitan si Dan, lalo siyang nakaramdam ng awa para sa magkapatid. Kaya siya mismo ang umakyat sa treadmill at nagpa siya na gumawa ng kuryente ng mano-mano, tumatakbo buong gabi hanggang halos bumagsak siya. At sa isang sandali, lumapit ang maliit na kapatid ni Jim. Umikot sa kanya sandali bago kunot noong tumawa at sinabing mabaho siya bago tumakbong palayo, kaya nagmadaling pumunta si Dan sa banyo para maligo. At maya-maya, bumalik ang maliit na babae na may hairpin para ibigay sa kanya. Habang si Jim naman ay maagang lumabas kinaumagahan upang tingnan ang mga bitag kasama ang kanyang kapatid, gaya ng ginagawa nila araw-araw dahil iyon ang kanilang unang depensa, at muli, may buhay na zombie ang nahuli sa isa sa mga bitag. Habang nasa loob ng mansyon, kumain si Dan ng almusal bago nakita ang dating lugar ng trabaho ng ina ni Jim, kung saan may mga larawan at isang susi ng kotse na nakalagay sa mesa. At mabilis siyang tumakbo papunta sa garahe, natuklasan niya na ang sasakyan ay sira at walang silbi. Pagkatapos, napansin niya ang isang maliit na silid sa sulok, inisip niyang maaaring toolroom ito, at sinubukan niyang pumasok. Pero bigla, si Jim nakakabalik lang mula sa labas ay malakas na sumigaw at pinahinto siya. At matapos ang higit sa isang araw na magkasama, nagsimulang maniwala ang magkapatid na hindi masamang tao si Dan, kahit hindi na sila natutulog sa security chamber. Pero kakaiba, pinusasa ni Jim ang sarili niya sa hindi alam na dahilan. At bago pa sumikat ang araw, nagising si Dan dahil sa mga yabag sa labas, at napagtanto niyang muling umalis si Jim sa kanyang patrol papunta sa parehong lumang bitag kung saan ang zombie kahapon ay nakabitin pa rin. At habang nag-iisip pa si Jim, dumating si Dan na naniniwala na ang zombie na nahuli ay maaaring ang ina ni Jim. At handa na sana niyang bigyan ito ng kalayaan. Pero muling itinaas ni Jim ang kanyang baril at pinigilan siya, na ikinagalit ni Dan kaya bumalik siya sa mansyon at pilit na binuksan ang pinto ng tool room na sinubukan ni Jim na ilayo siya. Sa loob ng silid, may banig na nakalatag sa sahig at may mga bakas ng maputik na kuko na nakaskas sa dingding, malinaw na nagpapakita na minsan ay may zombie na ikinulong doon. At lalo pang lumakas ang hinala ni Dan nang biglang may marinig na tunog ng makina mula sa labas, habang may mga bagong survivor na dumating at umiikot sa mansyon na may mga armas at masamang balak. At kahit walang baril si Dan, wala siyang magawa habang si Jim nakakabalik lang mula sa kanyang patrol sa bundok ay pinapanood ang lahat mula sa malayo. At ang kanyang maliit na kapatid na babae ay kumakaway ng desperado mula sa bintana sa ikalawang palapag. Ngunit biglang lumitaw si Dan at direktang umatake. Pinatay ang isa sa kanila na nagbigay ng ginhawa kay Jim habang ang iba naman, nang makita na sarado at nakasiguro ang lahat ng bintana at pinto, ay mabilis na umatras papunta sa kanilang sasakyan at umalis. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa wakas ay nagtiwala si Jim kay Aiden ng sapat upang ibalik ang kanyang baril. Ngunit nakaramdam si Dan ng kakaibang pakiramdam sa loob niya, na parang malapit na ang oras para umalis siya, kahit hindi niya alam kung bakit. At nang gabing iyon sa kanyang panaginip, muli niyang narinig ang desperadong boses ng kanyang asawa na tumatawag sa kanya. At pagsapit ng umaga, nagpasya siyang isama ang magkapatid sa kanyang paglalakbay upang hanapin siya, naniniwala na parehong makakamit ang kanyang misyon at ang kanilang kaligtasan. Ngunit agad na tumanggi si Jim, sinasabing mananatili siya rito at hihintayin ang pagbabalik ng kanyang ina. At bago pa sila makapagsalita pa, sumabog ang kaguluhan sa labas nang bumalik ang parehong bandido na may kasamang mga tauhan at dinukot ang kapatid na babae ni Jim. Habang nakatutok ang mga baril sa magkabilang panig, handa na sa isang nakamamatay na labanan, biglang may mga putok ng baril na narinig mula sa malayo. Agad na napatumba ang dalawang raider habang sumugod si Dan. Iniligtas ang babae at natuklasan na ang bumaril ay walang iba kundi ang ina ni Jim na si Lena, isang secret agent. Ngunit sa sandaling iyon, si Dan mismo ay nabaril sa dibdib at bumagsak. At walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas bago siya nagising na ang kanyang sugat ay misteryosong gumaling at ang kanyang katawan ay nakatali ng lubid. At ibinunyag ni Lena sa kanya ang katotohanan na ang mga normal na infected ay nawawala ang kanilang isip at hinihimok lamang ng gutom at uhaw. Ngunit may isang bihirang uri ng special infected na nananatili ang kanilang talino habang nakakakuha rin ng lakas ng zombie, mabilis na paggaling at immunity sa sakit. Ngunit kapag malubha silang nasugatan o masyadong matagal ang lumipas, sila ay papasok sa crazy mode at kikilos na parang mga walang isip na zombie. At nagulat si Dan nang mapagtanto na isa rin siya sa kanila.
Habang ipinaliwanag ni Lena na dapat ay namatay siya sa bala, ngunit sa halip ay nag-crazy siya at gumaling kinabukasan. At ibinunyag pa niya na si Jim ay isa ring special infected at siya mismo ang pumatay sa magkasintahan noong isa sa kanyang crazy nights na nagpapaliwanag kung bakit niya pinupusasan ang sarili bago matulog. At nang tanungin ni Dan kung maaaring mahulaan ang crazy mode, ipinaliwanag ni Lena na ang aso ni Jim ay espesyal na sinanay upang maamoy ang maliliit na pagbabago sa kanyang katawan at babalaan sila. At naalala ni Dan ang silid na may mga bakas ng kuko kung saan ikinukulong si Jim tuwing mga gabing iyon. At sa sandaling iyon, muling umalingaw ang tunog ng makina habang si Lena, nabuhat ang kanyang anak na babae, ay humarap sa armadong militsya na pinamumunuan ng isang lalaking may puting balbas na kilala na siya dahil ang sarili niyang anak na babae ay tumakas kasama ang isang lalaki, kaya desperado siyang hinahanap sila kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nangako si Lena na ipapaalam niya kung makita niya sila. Kaya umalis ang lalaki kahit nag-aatubili. At nang gabing iyon, kaswal na tinanong ni Dan kung ano talaga ang mansyon na ito. At ibinunyag ni Lena na matagal nang pinaghihinalaan ng National Security Bureau na maaaring kumalat ang zombie virus. Kaya libo-libong mga lihim na shelter ang itinayo sa mga desyertong lugar. Bawat isa ay may advanced na seguridad, matibay na istruktura, at sariling sistema ng enerhiya. At habang hindi mapakali si Dan sa pag-iisip na ang kaalamang ito ay maaaring nakapagligtas ng maraming inosenteng buhay. Malungkot na ipinaliwanag ni Lena ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya dahil si Jim at ang kanyang kapatid na babae ay ipinanganak na may congenital heart disease. At ang kanilang ama, isang biologist na unang nakadiskubre ng zombie virus, ay gumawa ng desperadong desisyon nang mapagtanto niyang hindi mabubuhay si Jim lampas ng 3 taon sa pamamagitan ng pag-inject ng virus sa kanyang anak. At sa isang kakaibang himala, naging special infected si Jim. Ngunit sa kanyang unang crazy mode, inatake niya ang sarili niyang ama na nakagat at kalaunan ay naging isang walang isip na zombie na napilitang patayin ni Lena ang kanyang asawa gamit ang sarili niyang kamay. Isang revelasyon na nag-iwan kay Dan na nanginginig, ngunit puno ng malalim na respeto para sa inang nagsakripisyo ng lahat upang protektahan ang kanyang maliit na pamilya. At unti-unti, lumago rin ang tiwala ni Lena kay Dan hanggang isang araw ay tumahol ang aso ni Jim na nagsenyas na lumalala ang kanyang kalagayan. At ikinulong siya ni Lena sa loob habang ang nakakatakot na mga sigaw ay umalingaw sa silid na dumurog sa kanyang puso. Ngunit tahimik siyang umupo sa labas dahil alam niyang wala ng ibang paraan nang ilagay ni Dan ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nangakong siya ang magbabantay na nagpapakita ng lakas ng pagkakaroon ng isang lalaki sa bahay. Ngunit wala sa kanila ang nag-expect na biglang bumagsak ang kapatid na babae ni Jim habang naglalaro sa labas, muling sumiklab ang kanyang heart disease na walang advanced na medikal na paggamot. At iminungkahi ni Dan na i-infect siya ng zombie virus tulad ni Jim sa pag-asang may mangyaring himala. Ngunit matigas na tumanggi si Lena, sinasabing ang pag-survive ni Jim ay isa sa 1,000,000 at ang kanyang anak na babae ay nakaranas na ng sobrang sakit. Sa huli, pareho nilang napagdesisyonan na hayaan ang maliit na kapatid na babae na umalis ng payapa. At si Jim, Lena, at Dan ay sama-samang isinagawa ang kanyang huling paglalakbay. At pagkatapos noon, dumating ang oras para umalis si Dan. Kahit nagmakaawa sina Jim at Lena na manatili siya, nanindigan siya at muling naglakbay upang hanapin ang kanyang asawa. Iniwan ang bahay na biglang naging mas tahimik, habang naramdaman ni Lena at ng kanyang anak ang katahimikan ng pagkawala sa buong mansyon. Habang sa kalapit na gubat, natuklasan ng mga tauhan ng lalaking may puting balbas ang nakatagong sasakyan na minsang itinago ni Jack, na nagpapatunay na totoo ang lumang kasabihan na ang trahedya ay nagiging kwento. Dahil ang mismong magkasintahan na minsang nagtangkang angkinin ang mansyon ay ang parehong mga taong tumakas kasama ang anak ng lalaking may puting balbas. At ngayon, nang mabunyag ang lokasyon ng sasakyan, ang pinakamalapit na safe house ay ang mansyon ni Lena. Kaya nagpa siya ang milisya na imbestigahan muli ito. At samantala, si Dan na natutulog sa niebe ay nagising sa tunog ng nagmamadaling mga yabag. At nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang maraming baka sa niebe, kasama ang sariwang marka ng gulong na direktang papunta sa bahay ni Lena, na nagdulot ng kaba sa kanya habang mabilis siyang tumakbo sa daan hanggang sa makita niya mula sa malayo na ang mansyon ay ganap ng nasakop ng militsya.
At sa loob, inakusahan ng lalaking may puting balbas si Lena na itinatago ang katotohanan tungkol sa kanyang anak na babae dahil nakakita ang kanyang mga tauhan ng maliit na gamit nito sa bahay, na nag-iwan kay Lena na walang masabi at walang depensa. Habang si Dan ay tahimik na pumasok sa paligid at dumulas papasok kung saan natuklasan niya si Jim na nagtatago sa kusina. At pagkatapos suriin ang dami ng kalaban, inilabas niya ang kanyang armas at gumalaw sa mga anino na parang Diyos ng kamatayan. Tahimik na inaalis ang bawat gwardiya hanggang makarating sa main hall kung saan maraming baril ang biglang itinapat sa kanyang ulo. Ngunit sa gulat ng lahat, si Aiden ay naglagay ng kutsilyo sa sarili niyang liig at hiniwa ito, na nagpatigil sa militsya sa gulat, habang si Lena lamang ang nakaunawa sa kanyang intensyon, kaya mabilis niyang dinala si Jim palabas ng hall. At gaya ng inaasahan ni Lena, sa loob lamang ng ilang sandali, ganap na nagbago si Aiden sa kanyang hindi mapigilang crazy mode, naging isang hindi mapipigilang puwersa. Winasak ang buong grupo hanggang wala nang natira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Lena at napilitan siyang tumakas kasama ang kanyang anak sa gabi habang ang mga sigaw ni Dan ay nag-akit ng napakaraming zombie na dumagsa papunta sa bahay. At nang dumating ang umaga, nagising si Dan at nakita ang mansyon na ganap ng wasak. At sa mesa, may isang sulat mula kay Lena na nagsasabing siya at ang kanyang anak ay sumakay sa kotse papunta sa Hilaga, at kung papayagan ng kapalaran, marahil ay magkikita silang muli. At may bahagyang ngiti, kinuha ni Dan ang paboritong manika ng maliit na kapatid na babae, isinabit ito sa kanyang likod, at nagsimulang maglakad papunta sa Hilaga. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.